Hello mga kapamilya! Narito na naman muli ako, ang inyong kapamilya na sa Wisdom Lady. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay itong isang napakagandang istorya. Napanood ko lang ito sa Facebook at talagang may magandang moral lesson tayo makakikita rito at na-enjoy ako at talagang maganda ang kanyang dating. Ito ay isang tungkol sa, ang pamagat natin ay magbubuko. Blessing na siya, nagka-blessing din siya. Sa paanong paraan? At ano bang kanyang ginawa? May isang vloggers na nagpanggap na siya ay magpapakamatay. Alam mo naman tayo, talented talaga, no? Gagawa talaga tayo ng paraan. Paano nga kumita o paano maging viral yung ating video. Ay talaga naman, God is good, talagang maganda yung pagkakagawa ng kanyang video itong vloggers na ito. So nagpanggap siya na palaboy-laboy itong vloggers at sabi niya doon sa magbubuko na, "Kuya, pwede ba makainom muna ng isang basong tubig bago ako magpakamatay?" Grabe naman. Bungad pala, masyado ng drama, di ba? So ito naman si Kuya, hindi mo maintindihan kung maniniwala doon o sa ano. Kasi expression ng mukha ni Kuya, hindi medyo hindi mo alam kung magagalit, matutuwa kasi wala pa sa mood ang ni Kuya. So, binigyan naman niya, hindi tubig, buko ang binigay niya. Di ba? Mayroon pa siyang ginanto ang puso si Kuya. So, sabi naman vloggers, inom muna ako bago ako magpakamatay. Paulit-ulit niya itong sinasabi doon kay Kuya na magbubuko upang nga mahinya niya ito ng magandang advice. Kasi nga, yung expression ni Kuya, parang binabaliwa na lang siya. Paulit-ulit niya, kakainis, sabi ulit ng vloggers, pinalayas ako ng nanay ko kasi wala daw ako trabaho. Yung asawa ko, iniwanan ako ng aking mag-ina. Kung ano-anong drama ba yung sinasabi niya para nga mapansin siya ni Kuya. Ay salamat naman noong time na yon ay walang man gaanong bumibili, kaya napansin din ni Kuya ang kanyang drama. Ay eto na, kung ano-anong pinagsasabi, huy, pinayuan niya. Ang katangian na napakita dito ay pinakita dito yung magandang parte ng mga katawan natin na kung saan binigay sa atin ng Diyos ito para gamitin natin talaga ito sa kabutihan. Tandaan natin, lahat tayo nilikha ng Diyos na may magandang purpose. Na lahat ng bagay, kahit ang mga pangyayari, ay may magandang purpose ang Diyos. Kahit ang mga bagay na nasa atin, katulad na lang ng mata, ng bibig, ng tenga, at ng ngiti, at ng puso. So, dito natin makikita ang 5 katangian na pinakita ni Kuya dito sa vloggers. Una, syempre, pinakita niya pinadama niya ang kanyang tenga, ang kanyang pakikinig. Nakikinig siya. Habang siya nakikinig, nandoon din yung mata niya nakatingin. So, ang mata naman niya ay nakadama ng awa sa kanya kasi nga, pinalaya siya ng nanay, iniwan pa siya ng asawa. Ito namang vloggers, nagpupursige siya may makuha siyang advice ba? Pero hindi niya akalain na may karanasan pala to si Manong, si Kuya. At dahil sa sobrang awa ni Kuya na magbubuko dito sa vloggers, akala niya totoo, na-share niya yung kanyang buhay. At sabi nga niya, ang liit-liit lang naman yung problema, bakit ka nagpapakamatay? Sabi niya, alam mo ba, ang taong magpapabikti ay kapatid daw ni Judas. Kaya yan ang tandaan mo, huwag kang magpapabikti dahil kapatid ka ni Judas kapag ikaw ay nagbikti. Tapos, alam mo ba bakit ko na yan? Sabi niya ni Manong, yung karanasan mo, wala sa kalingkingan ng karanasan ko. Sabi, ilan ang anak mo? Isa lang. Ako 7, sabi naman ni Manong. No, tinan mo, kaunti lang ang problema mo sa akin, napakalaki. Ako noon, nasa barko ako, gustong-gusto ko tumalon sa barko, sabi ni Manong. Si Manong na ang nagkukwento. Iniwan ako ng asawa ko. Hindi ko alam anong gagawin ko sa buhay ko, sabi ni Manong. 7 ang aking anak, iniwan sa akin lahat. Ang asawa ko sumama sa ibang lalaki.
Ako rin, hindi ko rin alam gagawin ko, pero nung time na parang gustong gusto ko tumalon sa barko. Ngunit nagpaalala sa akin, isang, kumbaga, ginamit din siya ng Diyos. Tagang nagpakita sa kanya, nagpaalala sa kanya, sinakluluhan siya ng Diyos. May mga ganun na karanasan na sasakluluhan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating isip. Ahadlangan niya tayo, huwag mo gawin yan. Gaganon yan tayo. Totoo yan. Kung talagang tayo ay medyo may pananalig sa Diyos, kasi ang isip natin, may dalawang isip yan. Mabuti at masama. Kumbaga, angel na mabuti at angel na masama. Kung nasa sa iyo, kung ano ang susundin mo doon. Kaya dapat maging wise tayo saan tayo susunod. So, itong mama, siyempre nung time na yon magpapakamatay. Bumubulong si demonyo. Ay, sige, magpapakamatay ka na. Iniwan ka na ng asawa mo. Siguro, ganun mga ano ng demonyo. Wala. Pito, anak mo, paano mo yan mabubuhay? Sabi naman na angel, wag ka magpapakamatay. Kapatid mo si Judas, ayun daw narinig niya. Yun daw ang bumulong daw sa kanyang isip, sa kanyang tenga. Yun ang nagpapaano sa kanya, kaya hindi daw siya natuloy na tumalon sa barko. Kasi sinabi daw sa kanya ng kanyang isip, kapag tumalon ka, kapatid ka ni Judas. At talaga naman hindi siya tumalon dahil hindi niya matanggap na maging kapatid si Judas. At yun daw ang dahilan bakit hindi siya nagpakamatay. Tumayo siya, tinuloy niya yung buhay niya kahit napakahirap. Kasi isa lang daw siyang kargador noon sa isda, sa pier, nagbubuhat ng mga isda. At ang asawa niya nakakita ng engineer, kaya sumama daw doon. So, kahit gaano man kasakit, nagpakatatag si Kuya at binuhay niya ang kanyang mga anak. At ngayon ay isa na siyang nakaligtas. At tinayuan nga, ito ulit. Una, pinaano niya ang kanyang tenga. Nakinig siya dun sa vloggers sa problema. At pangalawa, naawa siya sa vloggers kaya binahagi niya ang kanyang karanasan. At ang pangatlo ay pinakita niya o pinadaman naman niya ang kanyang voice, big boses. Binigyan tayo ng Diyos ng boses para gamitin ito sa pagdarasal, sa pagpapayo ng maganda. So, pagsasalita ng mabuti, diba? Pag-courage. So, ginamit niya yung voice niya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang karanasan. Dito sa vloggers, binahagi niya ang kanyang karanasan at pinayuan niya ng magandang advice itong vloggers na huwag kang magpapakamatay. Itaon mo ang iyong buhay sa trabaho. Huwag mo pansinin ang nanay mo, kung sino man ang maayaw sa'yo. Basta magtrabaho ka, intindihin mo muna ang sarili mo, saka mo nang lapitan sila kapag okay na ang buhay mo. So, kasi totoo naman yun tayo muna, walang makakatulong sa ating problema, kundi tayong mga sarili lang muna natin. So, bago tayo umano sa mga magulang, mga kapatid, hayaan mo muna, malutas muna natin yung sarili nating kahinaan. Kung mahina tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, kumuha muna tayo ng panibagong lakas at pag-asa sa ating Panginoon. At muli niya tayong tutulungan kung paano muli tayo makabangon at makabawi muli. So, yun ang advice ni Manong Magbubuko na magtrabaho ka kung anong kaya mong trabahuhin, magsumikap ka, huwag mong pansinin ang mga taong nasa iyong ayaw sa iyo. Diba sa buhay mo, i-enjoy mo sarili mo sa tama mga advice niya, i-enjoy mo ang sarili mo sa pagtatrabaho mo hanggang sa makapag-move on ka. Yun kasi talaga ang kailangan natin Yung minsan kailangan natin na i-ano natin sarili natin, na i-move on natin, na kailangan ay ma-enjoy tayo muna sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw natin para yung mga problema natin, yung mga ano natin ay hindi natin gaano makita o maalala, katulad mga kung paano tayo sinaktan, kung paano siya iniwan ka na ng asawa mo, yun nga, iniwan nga siya ng asawa, naalala niya. So, kailangan ang gamot doon, kailangan tapatan mo ng pagtatrabaho, tapatan mo ng mga papaglilibangan mo, ganun, para makalimutan mo siya. Madali mong makalimutan yun. Yung tamang advice ni Kuya na mag-move on ka, intindi mo sarili mo, buhay mo muna sarili mo, at magtrabaho ka, magsumikap ka. At hindi mo mamamalayan, magugulat ka
nakaraos ka sa problema mo. Hindi mo akalain na nalagpasan mo ang pagpapakamatay. Tandaan mo, sabi ni Kuya Magbubuko, pag ikaw nagpakamatay, tandaan mo, kapatid ka ni Judas. Kaya kayo, huwag kayong magpapakamatay, kundi kapatid din kayo ni Judas. Alam niyo ba, si Judas, isang karumal-dumal ang pangyayari sa kanya nung siya nagpakamatay ay nagbigti sa isang puno, yung banda sa bundok. Yung bundok na yun ay tinuringan ng bundok ng kamatayan. Bakit tinawag na bundok na kamatayan? Sapagkat double ang kanyang pagkamatay ni Judas. Nung siya nagpakamatay, malaman niya si Jesus ay namatay sa krus, hindi niya matanggap ang kanyang nagawang kasalanan sa kanyang Panginoon, sa kanyang kaibigan na si Jesus. Kaya tumakbo siya doon sa bundok at sa may bandang puno at gumawa ng tali at nagpakamatay. Tulubid. Ayun, tinali niya ang kanyang leeg. At hindi lang yun, double nga ang kanyang pagkamatay. Bakit? Kasi yung kanyang tali, yung kanyang pinagtalian ay mukhang hindi maayos ang pagkaanal, nagpigtas yun at natiwakal siya doon sa bundok na tumagos ang isang sa kanyang sa likod, tumagos, lumabas lahat yung kanyang bituka at inuud ang kanyang bituka. Kaya makita si Judas ay karumal-dumal ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkamatay. Kaya ang bundok na yon ay tinuring na sinumpa. Yun ay bundok na kamatayan. Kaya wag kayo basta-basta magpapakamatay. Yun ang dapat natin gagawin. So, yun ang tandaan natin. So, binigyan tayo ng Diyos ng Panginoon ng mga bagay na dapat natin ginagamit sa ating kapwa. Una, pakikinig ng problema ng ibang tao. Pangalawa, mata, kahabagan natin ang ating kapwa kung anong kaya natin maitulong. Maaari maitulong natin ang oras, ang pinansyal, o ano pa mang bagay na pwede natin maitutulong sa pamamagitan ng awa ng ating mata. At syempre, ang bibig, ang ating boses ay gamitin natin sa prayer at sa magandang advice o encouragement sa ating kapwa. Syempre, nandoon din ang puso. Syempre, hindi mo magagawa ang habag, ang pag-courage sa ibang tao kung wala kang madaramang pag-ibig sa ating puso. Ang pag-ibig yan ay nandito sa ating puso. At lahat tayo meron yan sapagkat si Jesus ang ating pag-ibig. At kailangan lang natin ito palaguin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya lahat ng mga kabuluktutan natin, mga masasamang ugali natin ay nililinis tayo at binabago sa araw-araw ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya kailangan maipakita at pilitin din natin ito maisabuhay sa araw-araw ang tunay na pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa ating kapwa at sa Diyos. At ang pangalawa, syempre, yun nga po yung heart na pinakita ni Kuya Magbubuko, pinakita niya yung pagmamalasakit niya dito sa vloggers. So, tawag doon ay pagmamahal na rin. Kasi nahabag siya, naawa siya, pinakinggan niya. So, nandun yung puso mapagmahal ni Kuya. At bandang huli, syempre, dahil happy ending, at ito si vloggers, ay natuwa sa kanya, Kuya, thank you dahil sa iyo ay hindi na ako magpapakamatay. Pero ito lang po, Kuya, ito po isang laro lang. Ayun po ang aming camera. Hindi na nagulat si Kuya. At hindi lang yun dahil sa nagulat si Kuya. Siyempre, happy ending is smile. Nagkaroon silang dalawa ng maganda at masayang ngiti. Dahil hindi nila akalain na ito isang gimmick lang pala. At dahil doon, mas sobrang lumabas yung ngiti ni Kuya dahil siya ay nagkaroon ng 5,000 pesos sa hindi niya inaasahan na blessing dahil yun ay pinagkaloob ng vlogger sa kanya bilang pasasalamat sa kanyang magandang advice o sa magandang pinakita niya dito sa vloggers. So yun, bagay na yun ay di niya ina-expect na may blessing pa siyang makakamit. So
Yan po ang lagi natin tandaan. Kapag tayo ay gumawa ng mabuti, don't expect anything. Basta kapag alam mo kung ano yung makakabuti para sa kapwa mo, gawin mo ito para sa Diyos. Sapagkat kung ano man ang ginawa mo sa maliit na bata, ay ginawa mo na rin sa ating Panginoon. Kaya kung nagpayo ka ng magandang advice doon sa tao, ay nagawa mo ng kabutihan ang ating Panginoon. At malay mo yung taong na yun, totoo palang magpapakamatay, at least naligtas mo ang buhay ng taong iyon. So yun, dahil sa kagandahan ng kanyang kalooban, at hindi niya ini-expect ayun ay ikatutuwa, ay talaga nagkaroon siya ng blessing. So, ganun po yun. Pagka tayo gumawa ng mabuti, na may malinas na puso, tandaan natin papasok ang blessing. May kapalit din na blessing niya. Si Kuya na nagbigay ng blessing para sa iba, nagka-blessing pa siya. So, yun po, tandaan natin ang kanyang magandang sharing na ito. Na sana matandaan natin lagi ito. Tandaan, huwag po tayo magpapakamatay para hindi tayo kapatid ni Judas. At pangalawa, kung ano ang ginawa natin sa ating kapatid, siya rin natin ginawa sa ating Panginoon. Kaya pilitin natin makagawa ng sa abot ng ating